You crown the year with your bounty, and your carts overflow with abundance. Psalm 65, verse 11, NIV. What a claim! Blessed everyone, and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli na naman pong bumabate sa lahat-lahat na tumatangkilik ng broadcast na ito. Saang dako man kayo ng mundo naruroon, anong oras, anong araw, anong panahon man ninyo panuorin ang broadcast na ito. Ang pagpapala ng dakilang may kapal ang sanay suma sa ating lahat. Kagaya po ng ating dalangin, ang broadcast na ito sinasagawa po natin sa ikatututo, sa pagpapalakasan, sa pagpapalaganap at pagpapaliwanag ng salita ng Panginoong Diyos. Nagpapasalamat po tayo na muli, minsan pa sa isang linggo, may pagkakataon tayong magkaroon ng broadcast na kagaya nito. So, again, Blessed New Year, everyone. Marami sa mga estudyante ko nagtatanong, Sir, bakit hindi Happy New Year? Ang sabi ko sa kanila, ang happy kasi, ang blessed kasi Makarios. Ang Makarios kasi ibig niya sabihin pinagpala. At ang pinagpala, ibig niya sabihin masaya. So, Happy New Year. Kagaya ng beatitude, blessed ang ginamit niya doon. Dito, happy ang pakahulugan at kinagamit natin. Pagka binaligtad pala, iba pala ang feeling ng pinagsasabihan mo. No? Kagaya ng, blessed everyone, happy day. Pero iba pa rin pala yung pinagpapala. Kasi ang blessed sa ganang atin is pagpapala, hindi lang masaya. So, let's move on. Okay. Salmo Kabanatang 65, talatang 11, ang basihan po natin. At basahin po natin sa tatlong lingwahe na ginagamit natin. Sa mga igsuon na kung mga kabisayaan, maayong o mausuwagong bagong tuig sa mga nasa Mindanao o naa sa Kabisayaan. So, matod pa Cebuano Bible, ikaw nagapurong-purong sa tuig uban sa imong makaayuhan. O ang imong mga alagianan nagapatulo sa katambok o katambok. Wow! Ipurong-purungan yun ang tuig sa mga kaayuhan o kadagaya sa mga bendisyon sa atong Ginoo. Kada gini kakabsat kumat nga Ilocano, daytoy atawen kat kinarunaam iti kinaimbag mo. Iti kinaaglap-lapusanan kat agay ayos. Kada giti dalan mo, agay ayos nga bendisyon. Sapay la kuma. Ta napadasan tayo ay dayta aglap-lapusanan nga bendisyon ken agay ayos nga bendisyon nginted ni Apo iti napalabas sa tawen. Sa mga kapatiran po natin ng mga nandito sa Katagalugan, iyong dinudulutan ang taon ng iyong kabutihan at ang iyong mga landas ay pumapatak ng katabaan. What a claim! Ang galing ng talatang pinili o napili po natin ngayong umaga. Mga kapatid, batid po natin na sa kabilang dako ng mundo, mayroon pong hindi maampat-ampat at hindi pa po nakokontrol na wildfire kung tutuusin. Dahil nag-aral po ang inyong lingkod sa California, ramdam ko po yung mga pinagdadaanan ng mga tao na nasa, lalo tigit, yung mga nasa Los Angeles area. And sa ganang akin, marapat pong idalangin natin sapagkat may mga buhay na nawala, pahirap, niisip po natin yung mga bata lalo na hindi nila alam kung paano harapin itong mga bagay-bagay nangyayari. Sa isang drone shot, sa isang satellite shot, talaga nga pong ang lawak ng pinsalang idinulot ng wildfire na ito. Sa kabilang dako naman, kahapon po ang saya ng mga bata doon sa Sampaguita, Barangay Sampaguita sa Lipa, sa Batangas. At nako, ang ilan sa kanila, hindi ko sukat akalain kasi parang kilala nila si Brother Ron. And only to find out, nalaman-laman ko na itong mga batang ito ay recipient ng mga
school supplies dati na dinadala natin kay Kuya Moses at kay Ninya. At beneficiaries dati na mga ginagawa din natin na mentoring and feeding, kahit na yung mga binibitbit natin doon ng mga relief. So, nagkakabiruan. Sabi nga nila sa akin kahapon, Brad Ron, kami yung dating tumanggap nito. Ngayon, mga apo na namin ang tumatanggap. Nako, lumaki po masyado ang puso ko at talaga naman po ang katuwaan ng kagalakan naming dalawa ni Cynthia na iniisip namin. Ilang taon ba pala kaming hindi nakabalik sa kanila at hindi nakagawa ng kagaya nito. Subalit, yung random act of kindness ay pinagpapasalamat at nanatili nga. At ayon kay Kuya Moses, isang patunay doon ay isang angkan talaga, no? Isang pamilya mula doon sa mga recipient hanggang sa kanilang mag-asawa, sa kanilang mga anak, hanggang sa mga apo ay patuloy na naglilingkod. Purihin ang Panginoong Diyos sa mga bagay-bagay na ganito na nagagawa natin, nagagawa ng lokal na kongregasyon at naging kabahagi ang inyong lingkod na hindi naman natin iniisip ang ganon. So mga nagko-question noon kung ilan na ba ang mga nakinabang, may pakinabang nga ba ang iglesia sa ginagawa mong ministry ng mentoring and feeding, Ronnie. So gagamitin ko si Kuya Moses at ang Sampaguita Church of Christ na isang patutuo at isang patunay na totoo nga may mga kaluluwa nga na nahihimok, nahihikayat, naglilingkod dahil sa mga random act of kindness, dahil sa mga mentoring and feeding, dahil sa mga pagkakaloob natin ng gift giving, dahil sa mga ginagawa nating mga maliliit na mga bagay-bagay nito. Tutungang you crown the year with your bounty and your cards overflow with abundance. Tuloy po tayo sa kabanatang 65:11 ng mga awit. Nung claim ito ni David, sapagkat binibigay nila na ang psalmist daw ay si David. At marami nagsasabi na hindi siguro ito New Year noong ginawa ang awit nito. Subalit, sa isang kung agricultural calendar ang susundan mo, it's another year. Katatapos lang ng isang masaganang bagong taon ng isang agricultural year. Kaya ang claim niya, you crown the year with your bounty. Talaga namang kinurunahan mo. Talaga namang inilagay mo doon. So, kinikilala ng gumawa ng awit na to na sa kalagitnaan ng mga bagay-bagay na nangyayari amid life's ups and downs, parang nag-claim yung gumawa ng awiting ito o gumawa ng salmong ito that the ups are more kaysa doon sa downs. Not only that, na ipinapakita ng dakilang Diyos na may kapal at dakilang gumawa ng Salmo 65 na ang biyaya ng Panginoong Diyos sa kabila ng mga pagsubok magkaminsan, sa kabila ng hirap ng buhay magkaminsan, ay nananatiling constant. Nandiyan lagi. Hindi lang yon, may isa pa siyang pinagkaloob doon na sinasabi niyang His provisions endless. Mamaya ng kaunti, tingnan natin yung word na abundance, overflow, bounty. Iisa po ang pakahulugan or magkasing kahulugan po ang mga bagay-bagay na yan. Kaya nung sabihin niyang your cards overflow, dahil ang kaloob, ang mga kabutihan, ang mga binibigyan ng Panginoong Diyos, they are endless. Kaya yung kanyang katapatan talaga makikita at nakikita ng mga naglilingkod at sa kanya ay umaasa. His faithfulness evident at hindi conditional ito. Hindi gagawin ko ito kapag mabait ka lang. Hindi niya sasabihin, hindi bargaining chip ang kanyang faithfulness. Ang provision, hindi bargaining chip. Hindi niya sinasabing, kung gagawin mo to, gagawin ko ito sa iyo. Hindi niya kinokondisyon. At makikita natin yan kung pag-aaralan natin ang kabuuan ng awit 65. Tiningnan ko ang synonyms or magkasing kahulugan ng salitang bounty. At ito nakita natin, abundance, plenty, overflow. Kung babalikan mo ang versikulong ito, versikulo 11, you crown the year with your
bounty, with your abundance, with the overflow of your blessings, with plenteous things. And your cards overflow with abundance. Andun pa yung overflow, abundance, bounty. Nakakatuwa. Itong cards natin. Kagaya natin ngayon na usong-uso yung online shopping, online cart, na natatakot tayo pagka sumobra yung inilalagay nating add to cart. Pero yung online card dapat natin sa Panginoon na meron tayong direct access sa Kanya, it should be overflowing. Sige, lagay mo, i-card mo ng i-card. At nang malaman mo pagkatapos ng isang taon that indeed the blessings of God are in abundance sa ating buhay. In abundance na pinagkaloob niya. Add to cart lagi yan. So, dito lang siguro ang mga magulang ay matutuwa kapag ang kanilang mga anak ay laging mag-a-add to cart dahil may direct access sila sa source ng lahat-lahat ng mga spiritual blessings nito. Having said that, hinikayat ko ang bawat isa. At hinikayat ko sa madali ang panahon, tingnan natin yung perspektibo na kagaya kay David. Pananaw ni David. Paano si David? Ulitin ko, kung ito ay agricultural calendar, it's a new year para kay David. Thankful for the past year because of the abundance, because of the plenteous blessings, because of the overflowing blessings, and making that as basis for the present year or for the coming year. Hopeful siya na hihigitan ng nakalipas na taon o ng kasalukuyang taon ang nakalipas na taong mga biyaya. Hindi naman, di ba, lagi natin tinitingnan yon. Sabi natin last week, we always look back sa ating glory days. We always look back sa sabing, those are our golden years. Pero napag-aralan natin last week that itong hinaharap. Golden years will be past, pero glorious days and glorious years, nasa future siya. Why not make it present ngayon? So perspective ni David, hopeful siya sa current year, sa present year. At higit sa lahat, very confident, may tiwala talaga si David sa presensya or sa ibibigay na kaloob ng Panginoong Diyos. Through his ups and downs, God is there. Even when question ng ilan dahil hindi tama, even when he's seen, nakagaya din natin, minsan ginagawa natin conditional kasi ang mga blessings. Ayan, kaya hindi mo nakakamtan yan kasi hindi tama yung ganito mo, kaya kayo nagkakaganyan kasi ganito ganon, kaya nasusunog ang California kasi sa mga pinagsasabi nila na ganito ganon, kaya sabi ko distasteful po yun. We put things in there na wala doon sa original na plano ng Diyos. Ginawa natin conditional lagi ang pagmamahal ng Diyos. Tingnan niyo maigi itong susunod. Even doon sa pagkakasalang nagawa, ilang kasalanan ba ang mga nagawa ni David? But yet in Psalm chapter 65, makikita natin yung confidence ni David for God's forgiveness. Naniniwala talaga siya. Kaya halina't pag-aralan natin sumandali or sa maiksing panahon ang awit kabanatang 65. Listen. Sabi niya sa verse 1, praise awaits you, our God in Zion. To you, our vows will be fulfilled. Hindi niya sinasabing naghihintay ka ng papuri, kundi marapat kang purihin sa ibang paraan. Tawag natin doon, poetical language talaga. Praise awaits you. You deserve all the praise, our God in Zion. And marapat lang din, nasundin namin. Whatever we have promised for you, the vows will be fulfilled. Hindi dahil nasa ecstatic na kalagayan ka dahil magandang panahon, sasabihin mo, pupurihin talaga kita, Panginoon, sa lahat ng panahon ng aking buhay. Tapos, dumating masasamang panahon, ayaw mo nang magbigay papuri. I will praise you in this storm, even when the storm comes, even in the midst of the storm.
Kaya nakakatuwa sabihin talaga, praise awaits you. You deserve all praise, God. And I will fulfill the vows. Let my yes be yes and my no be no. Sapagkat alam ko, you who answer prayer, hindi lang prayer, specific. Ikaw na sumasagot ng mga dalangin. Ikaw na sumasagot ng dalangin. At dahil sinasagot mo ang mga dalangin na to, lahat ng tao will come to you kasi isa kang Diyos. Hindi kondisyon, kundi nalalaman ng lahat-lahat na ikaw ay Diyos na sumasagot ng mga dalangin. Ikaw ay Diyos na nagbibigay ng kasagutan. Ikaw ay Diyos na maaasahan. Kaya, listen, even sa 3, when we were overwhelmed by sins, na marami nagsasabing hindi ka pinapakinggan dahil sa dinami-dami ng kasalanan mo, hindi ka karapat-dapat sa harapan ng Diyos, or ano ba yan? Anong uring buhay ba yung ginagawa mo? Tingnan niyo maigi ang versikulo 3. Sabi ni David, when we were overwhelmed nung talaga namang sandamakmak at saka pinabigatan talaga kami ng mga nagawa naming mabibigat na kasalanan sa iyo. Sabi ni David, you forgave our transgressions. Pinatawad mo kami. We don't deserve to be forgiven. We don't deserve that forgiveness. Alam natin eh. Yet, He is faithful to forgive our transgressions. And blessed are those you choose. Wala naman sigurong taong magsasabing hindi ka pinili ng Diyos, Pero, higit talaga na may tiwala or higit talagang masaya yung mga taong may tiwala na nagsasabing pinili ako ng Diyos. God placed me here for a purpose. Maging sa trabaho man yan, maging sa pag-aaral man yan, maging sa anong aspeto man ng buhay na yan, kung nalalaman mo o ang iniisip mo at ang pananampalatayang paniniwala mo ay God placed you there, God chose you and placed you there for a purpose, then makikita mo maigi na, everything nag-a-align. Kaya, nung nakita niyan, blessed are those you choose, at isa siya sa mga chosen ones, and bring near to live in your courts, then we are filled with the good things of your house. Good things comes from the Lord. Every good and perfect gift comes from above. Ayon kay Santiago. Ang galing ni David. Yun yung first na section ng Psalm chapter 65. Isa pa, you answer us. Paano kami sinagot? Mema lang? Paano sumasagot ang Diyos sa mga dalangin o sa dalangin? You answer us. At ang pamamaraan ng pagsagot ng Diyos sa mga dalangin o sa dalangin na yan, specific, particular, magkaminsan, kaya nga mas gugustuhin ko sa pananalangin talaga maging specific ka. Lalo tigit sa mga kasalanan, forgive us from our sins. What kind of sin? Anong hinihingi mo? Be specific. Tingnan mo at makikita mo, with awesome and righteous deeds. Paano mo sinagot, Lord? Awesome. Kagilagilalas. And righteous, makatarungan na mga gawa. Oh God, our Savior, ikaw ang pag-asa ng lahat-lahat ng mga nasa kaduluduluhan ng mundo, even yung mga nasa farthest seas. You, God, our Savior, is the hope. Ikaw talagang inaasahan. Sapagkat ikaw, who formed the mountains by your powers, ikaw, still the roaring of the seas, turbulent times, ikaw pa rin inaasahan. Sa kalagitnaan ng bagyo, ikaw inaasahan, ikaw nilalapitan. You still the roaring of the seas, the roaring of their waves, and the turmoil of nations. Kahit na sa kaguluhan na nangyayari sa mundo, you are still in control, or God is still in control because He formed us. He formed everything by His eternal power. Kaya, verse 8, the whole earth is filled with awe. Verse 5, with awesome and righteous deeds. This time, yung result, because God is in control, ang buong mundo should be filled with awe at the wonders that He makes.
He is making, He continually makes, He continually provides. Morning dawns, evening fades, lilipas, there was morning and there was evening the next day, and everything is good. Kaya, you call forth songs of joy. Sino nga ba namang hindi magpapasalamat? Sino nga ba namang hindi matutuwa? Sino nga ba namang hindi magbibigay papuri when everything, even in the midst of chaos, God is in control. Natural disaster, God is in control. Nations among nations, God is in control. Personal struggles, God is in control. Family struggles, God is in control. Ang galing na perspektibo ni David. Verses 9 down through 10. Tingnan yung maigi. Hindi natin pinapansin yan that God care for the land and water it. Sa mga nakatira siguro sa kagaya ng Fertile Crescent, kagaya ng nasa Middle East, wherein talaga namang kapag ulan is considered to be luxury na halos, ano? Dahil wala silang kaparaanan ng ibang ng kaparaanan na mag-store, mag-produce ng tubig sa isang disyerto. And ang sabi pa niya, you care for the land, you water it, pagpapadala ng ulan. Kaya nga, yung kanilang cisterns o yung kanilang mga balon ay talagang pinagtatalunan nila. May paraan talaga sila paano maglagay ng mga balon upang may pampatubig sa panahon ng tag-araw, matinding tag-araw. You enrich it abundantly. Hindi talaga tinipid. The streams of God are filled with water to provide the people with grain. Anong purpose? Hindi ang lupain ang binabasbasan niya, hindi ang lupain ang binabasan niya. Ang purpose is to provide the people with grain. Upang may makain, upang may itanim, mayroong supply. And yung cycle ng planting, harvesting, and then storing hanggang sa susunod na season na cycle na naman, paulit-ulit, for you have ordained it. Inilagay mo na yan ang cycle niya. Tingnan yung may gito, you drench its furrows. Kahit na yung mga tigang na mga dako, tigang na mga lupain, talagang binabaharan mo sila and level its ridges. You soften yung mga mabibigat, yung bagong araro, pinapalambot mo. Yung mga matitigas na mga lupa, pinapalambot mo sa pamamagitan ng mga ambon. You soften it with showers. Hindi lang yon, no? Hindi lang para mag-provide ang mga tao ng grain. He even bless its crops. Anong Diyos ang hindi mo pupurihin? Anong tao ang hindi talaga makakapag-isip na purihin ang Diyos with this kind of goodness? Anong tao din naman ang mag-iisip na hindi magiging maganda ang New Year ko when He has this kind of perspective of a caring God, of a God that provides, of a God that is in control. Kaya sa verse 11 na kinuha natin lead verse, you crown the year with your bounty. Your carts overflow with abundance. Kaya niyang i-claim. Kaya talaga ni David na sabihin, kinoronahan mo ang taon namin ng blessing. So when we look back, it was a blessing. Ilan bang mga blessings sinanggap ko nung nakaraang taon? And mine is different from yours. Tawagan natin doon talaga paulit-ulit na sinasabi natin na yun yung sarili nating karanasan, phenomenology natin. And your carts overflow with abundance. Listen, the grasslands, parang contradictory ito, no? The grasslands of the wilderness overflow.
Paano nagkaroon ng grasslands sa wilderness? Paano nagkaroon ng grasslands sa disyerto? At ito ay nag-overflow. Hindi lang pala yung mga blessings in abundance. Verses 1, verses 2. Di ba? Kundi ito, the grasslands of the wilderness overflow. Grabe, paulit-ulit yung overflow, paulit-ulit yung abundance. The hills are clothed with gladness. Kaya even inanimate elements are clothed with gladness. Natutuwa din sa biyaya at sa ginagawa ng Panginoong Diyos ito. The meadows are covered with flocks. Isipin mo yon, yung parang na dati-rate just plain, ngayon ay nalalagyan na ng mga hayop, alagang high flocks. And the valleys are mantled with grain. Yung mga lambak, talagang mantled, talagang natatabunan na ng grain. Natatabunan na ng, kung sa atin sa mga Filipino, no? Bigas. And these inanimate things or inanimate elements, they shout for joy and sing for God's blessings. Ngayon, kung yung mga inanimate beings, inanimate things na ganito, kagaya ng valleys, wilderness, kagaya ng mga bagay na nakikita natin, they offer their thanksgiving to God. How much more kaya tayo na nakakaisip talaga at nakakakita nito ng ating 5 senses. Kaya, what a perspective si David talaga, no? So, ulitin natin. Yamang ito ay second Sunday of the year pa lang. Kukumustahin ko kayo. How was your week? Kumusta yung unang bagong sanlinggo mo? Or, how is your new year? Filled with blessings na ba kaagad-agad? Or filled with sorrows and filled with trouble? Sa mga kaibigan natin, sa mga nakaninirahan sa California, alam ko na hindi kagandahan ang sumalubong sa kanila ng New Year. Subalit, sama-sama nating idalangin na sana makabawi sila. Naalala ko nga, nung pumutok ito, inaalala ko kaagad-agad ang kinakapatid kong si Jerome, si Beo Kudal. Papasalamat ako na nasa Florida naman siya. He will not be affected by this, pero kung nagkataon na nasa LA siya, alam ko, he will be at the front line kasi isa siyang firefighter. But thankful that he's there. But just let them know that we're praying for them. Okay. So, bakit din natin kunin ang perspective ni David sa bagong taon na to? Perspektibo niya that God is in control, that God will provide, and that God will do everything para hindi tayo mawala. Even kung may mga kasalanan tayo, God will forgive us. We don't deserve, pero God, as promised, will forgive us. And blessed be the name of the Lord because of this one blessed New Year pa rin natin masasabi. Tama lang siguro we end up with Philippians chapter 4 verse 19 wherein Paul says, my God will meet all your needs, minor needs, big needs, ordinary needs, according to the riches of His glory in Christ Jesus our Lord. Amen. Blessed New Year, everyone. Again, ito po ang inyong kapatid, ito po ang inyong kaibigan, Jose Roneboy Perez Cariaga. Muli na namang papasalamat sa pagsama niyo sa akin sa broadcast na ito. Dalangin po natin na sana ang pagpapalang dakilang Panginoon ay patuloy nating tatamasain ngayong taong 2025. Salamat po.